Hi, it's me again, ang inyong konyo ng Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo guys and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Tayo mag-umpisa, shoutout time muna of course sa ating mga viewers and subscribers na lagi nakabang sa ating mga update. Shoutout kay Sis Giselle Bulongabong. Ayan, ilang kembot na lang, Juna Sis, papunta ka na talaga dito. Shoutout din sa iyong anak, napaka-sweet na baby talaga nito. 7 years old pa lang siya, nag-aabang na ng aking mga vlogs. Pag makita niya at busy si Mami, sinasabihan niya, Mami, si Sis Joy, nag-upload na siya ng kanyang video. Hello, baby, Bea. Shoutout sa iyo, magpakabait ka lagi. Stay sweet always sa iyong mga parents, not only po sa iyong Mami. Of course, magpakabait ka din sa iyong daddy, ha? Huwag matigas ang ulo, pero alam ko napaka-sweet mong bata. And shoutout din kay Annalisa Vargas. Hello sis, kumusta ka na dyan? At shoutout sa iyong anak. Napaka-sweet din ito, 9 years old. Tingnan mo guys, napakabata pa nila. Meron na akong mga napakabatang viewers. Kanina si Baby Bea, she's only 7 years old. And now, ang anak ni Annalisa Vargas, lagi rin nakabang sa aking mga vlogs. Hindi ko alam kung paano sila makakakonect sa aking mga sinasabi. Ayan, hello Sylvester or Sylvestry. He's only 9 years old. Napaka-sweet po ninyo at saka nakaka-touch dahil ang bata-bata pa ninyo, marunong na kayo mag-support ng mga gusto ng inyong mami. Si Annalisa Vargas, isa pong applicant dito sa Hong Kong. Sinusuportahan ni Baby Sylvester ang kanyang nanay na yun, nagkaabang siya ng ating mga update. At sis Nadine Criso Tabanaselo sa'yo. At si Maricel Esperanza. Hi sis! Ito, napakabonggang shoutout. Sis Maricel Esperanza. Oh, hello sa'yo. Good day sis. Ayan, sinyaut-out na kita. Sinyaut-out daw. Ayan, kumatin ang aking ilong. Hello din kay Sha Soriano. At kay Johnny Lynn. Hello sis, thank you sa pag-support. And shoutout to you sis Sharon Soriano from Middle East. Ayan, happy trip to you sis. At buti ka pa, makarating ka na sa Pilipinas. By the way, si sis Sharon is pauwi na siya ng Pilipinas today. At ayan, makakapiling na niya ang kanyang pamilya. At ang kanyang anak na si Jenica. Hello baby Jenica. Ayan, pauwi na si mami. At enjoy your day ha. In this video guys, pag-uusapan natin kung ano ang pagkakaiba ng direct hire domestic helper applicant sa walk-in domestic applicant. Kaya po, ang video ito ay para sa lahat ng mga first-timer or mga nagbabalak na mag-apply bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Kaya po guys, panoorin po ninyo ito para sa karagdagang idea or karagdagang kaalaman po ninyo guys. Okay, umpisahan na natin. Ang una, direct hire domestic helper applicant ay sila yung mga applicants na nakahanap ng employer dito mismo sa Hong Kong. Meron pong tatlong paraan paano po kayo makahanap ng employer. Ang unang paraan ay ang referral or mga nirekomenda kayo ng inyong mga kamag-anak dito, mga friends or may mga kapatid man kayo na nirekomenda sa mga nakilala nila mga employers na nangangailangan ng kanilang helper na lang dyan pa sa Pilipinas. So, nakahanap si helper ng employer through the referral and nirekomenda po kayo guys. At ang pangalawa ay ang online application. Dito po sa Hong Kong guys, meron po tayo mga online applications. Marami pong mga online apps na pwede ninyong i-applyan. Install lang po ninyo, example, ang pinaka-legit dito guys na pagkakaalam ko at mai-recommenda ko sa inyo na online apps para makahanap kayo ng employer. Kasi ang mga apps na ito guys ay i-connect po kayo sa employer mismo. Makikita ninyo sa apps na yan yung mga job order na kailangan nila at saka yung kung kailan kanila kailangan. So, makakapili po kayo guys. At itong mga apps na ito ay para sa mga namimili po ng mga trabaho kasi meron po nagtanong sa atin kung pwede ba daw silang makapili ng employer. Dito po kayo fit sa online apps na ito. Ito guys, ang pinaka-legit dito na alam ko ay ang Helper Library. Marami na pong nakahanap ng employer dyan at ang Helper Place. Install nyo lang po yan guys at saka mag-fill up lang kayo ng bio mo. Kailangan tama po lahat ng i-fill up ninyo at saka especially yung inyong work experience para i-discuss nila yan ng mga employer kung ano mga work experience ninyo at yung inyong contact number. Kailangan active po guys para wag po kayong maglagay ng mga contact numbers na hindi naman kayo matatawagan. It's useless na mag-apply kayo kung hindi naman kayo makontak ng mga employer na yan. So, yun po ang pangalawang paraan. Meron po dito guys, ang pangatlo ay ang apply direct dito sa agency. Ang tanong, paano kayo maka-apply kung nandiyan nga kayo sa Pilipinas at saka kailangan mag-apply dito sa agency? Napakasimple lang po guys, kung may mga kaibigan ka rin na may alam na mga agency dito at legit naman yan, pwede ka nilang i-refer sa agency mismo at saka magpapasa lang kayo, magsasubmit lang kayo ng biodata or resume. So, kailangan din, pareho lang din yung ano ninyo, work experience ninyo at saka contact number ay kailangan na tama at saka okay yun natatawagan. Ganun pa rin po guys. At kailangan, meron din mga bayo-bayo din yan sila na pinapa-fill up sa inyo. Depende po kung ano ang process ng agency dito. So, kailangan ninyo mag-submit ng resume and biodata. Sa agency na ina-applyan ko guys, dati hanggang ngayon active pa rin sila. Kailangan mo mag-submit ng resume sa kanila at mag-undergo ka ng preliminary interview. Tumutulong po ako sa lahat ng ating mga subscribers, viewers na nangangailangan talaga ng makahanap ng agency na legit.
At disclaimer lang po, paalala sa lahat, hindi po ako recruiter, lalong hindi po ako staff ng agency, at ito, hindi po ako broker dito sa Hong Kong. Isa lang po akong konyang na kagaya ninyo na nangangarap din noon na mag-apply dito sa Hong Kong at sinuwerte po ako na nakaka-apply. Kaya wag po kayong mag-message sa akin na minsan kasi nakakabasa ako sa aking inbox, mababasa ko, I'm interested. How? My God! Hindi po ako nag-hire ng mga applicants. Tumutulong lang po ako sa inyo. And isa pa, napakalungkot po kasi guys na ang haba-haba, gusto ko talaga makatulong sa inyo. Pero naman, be responsible naman sa lahat ng inyong mga gagawin. At kapag mag-message po kayo sa akin, grabe naman, ang haba-haba ng aking explanation, lahat-lahat, sinabi ko na sa inyo, pati yung babayaran yan. Pasensyosa po ako mag-reply sa inyo kahit busy po ako, kahit pagod po ako, para po maibigay ko sa inyo lahat ng information. At pagkatapos, may mga nag-message sa akin, pagkatapos sila mabasa lahat, makuha lahat ng information, pati mga contact number or whatsoever dyan, isisin lang ako, hindi man lang mag-reply. Diba? Huwag naman ganun. Yung effort ko parang baliwala lang talaga sa inyo. Hindi ko naman yan, pero bad attitude po yan. Meron din dyan yung mga nakapagsabitan ng resume na i-forward ko na sa agency. Kung nabigyan naman kayo ng interview schedule, mag-show up naman po kayo guys kasi nagagalit sa akin ang agency. Hindi po kayo ang nasasabon. Paano po kung hindi na niya i-prioritize o hindi niya na bibigyan ng pansin ang lahat ng mga resume na pinorward ko sa kanya? Paano po yan guys? Sa pagka-irresponsable po ninyo, hindi na tayo makatulong sa iba. Paano naman yung mga interested talaga at nangangailangan talaga ng tulong na mabigyan ng legit na agency? At saka, yung mga yan, yung mga nag-waste ng kanilang chance na magkaroon ng tamang agency, isa lang po ang sasabihin ko sa inyo. Sinayang nyo ang pagkakaroon ng isang matinong agency at saka financially speaking, hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung magkano ang inyong babayaran, basta sinayang nyo talaga ang agency na ibibigay ko sa inyo. Marami pa sana akong matutulungan kung naging okay sana kayo. Be responsible sa lahat ng mga actions po ninyo guys para hindi po ako or para hindi po mahinto yung tulong po sa inyo. Okay? Be responsible sa lahat ng bagay. Huwag po kayo mga pabaya. Hindi na po tayo bata. Matatanda na po tayo. Kung nag-message kayo sa akin, humingi ng tulong, gusto ko pong talagang matulungan kayo. Ang ganda-ganda ng mga sinasabi ninyo sa akin, humingi kayo ng tulong, sana matulungan po kayo. Hindi po ito panunumbat, ito po ay nakakaasar na minsan na dapat may mga iba pa akong re-replyan, nadidelay yung mga reply ko sa kanila kahit dahil nag-concentrate po ako sa mga tanong ninyo tapos at the end of the day, hindi kayo nag-show up sa inyong mga interview. Di ba nakakainis po kayo? So, kung gusto niyo mag-apply talaga matulungan ko kayo, be sure na mag-show up po. Dahil ayoko dumating ang panahon na hindi na tatanggapin ng agency yung mga nire-refer ko sa kanya. So, sayang naman yung mga tao na nangangailangan talaga ng tulong. Hindi na sila mabigyan ng chance. Okay, back to original topic, nawala ako sa aking topic talaga about sa direct hire domestic helper applicant. Kung yung mga domestic helper applicants na yun ay nakahanap na ng employer dito sa Hong Kong, hindi po yan agad-agad na masabing meron na kayong employer, makakapag-process na po kayo. Hindi pa po yan guys dahil ang mga employer ay lalapit pa dito mismo sa mga agency para mag-asikaso ng inyong papers. May complete po yung inyong application. At marami pa pong hinihingi ang agency sa inyo mismo. Okay na yun po guys kasi meron na kayong sure na employer. Kapag makomplete na ang iyong application dito sa Hong Kong guys, nakapag-settle na si employer sa agency dito, i-forward na ang inyong contact, ang inyong application sa tie-up agency nila dyan sa Manila. Ito po ang maganda guys, habang ikaw ay nag-a-apply direct dito sa Hong Kong, waiting ka lang, wala na pong hassle na pupunta dyan sa Pilipinas, sa Manila agency para mag-apply. Dahil pupunta lang ang si direct applicant sa agency kapag meron na yung sure employer at yung sure job order. Papuntahin siya ng contact person ng tie-up agency nila dyan sa Manila. Yung contact person na po yan guys, yun lang talaga ang kakausapin ninyo. Yan lang siya talaga ang pupuntahan ninyo pag pupunta kayo sa tie-up agency dyan sa Manila kasi siya talaga ang mag-aasikaso sa inyo. Kaya kung yung mga nagtatanong dyan kung ano ang tie-up agency ng agency sa Manila, ay useless lang po kasi kung doon din kayo or sa Manila kayo mismo ang mag-a-apply, ang tawag dyan ay walk-in applicant. So, mag-focus muna tayo sa direct hired applicant. Tapos, si direct hired applicant ay pupunta lang doon para mag-process ng kanyang mga work papers. So, saka pa siya maglalabas ng kanyang pera. So, tandaan po ninyo guys, ang direct hired applicant ay saka pa pupunta sa agency dyan sa Manila, sa tie-up agency nila dyan sa Manila, kung meron ka ng sure employer.
job order, tatawagan ka ng contact person dyan sa tie-up agency sa Manila at saka ka na mag-umpisa na mag-process na yung papers, yung documents para maging legal po lahat. And take note, kapag wala pong agency na maghahawak sa inyo, red flag na po yan guys dahil scam po yan. And nandito na ang payment. Pag-usapan natin ang payment at saka yung mga processing. Kapag complete na lahat, nandiyan na yung employer, nandiyan na yung job order mo, yung kontrata mo, na mag-start ka na ng iyong process, si direct applicant saka na maglalabas ng kanyang pera. Ayan. Uumpisa ka na sa pinakauna mong gagawin ay ang fill up ka na doon, nakita mo na yung job order mo, at saka pinakauna mong gagawin ay ang mag-medical na. Kapag nakapasa ka na sa iyong medical fit to work ka, proceed ka na sa iyong anong tawag nun, training. Ayan, sunod-sunod na po yan guys hanggang sa matapos ang inyong pag-process ng inyong documents. Ang processing ata guys is 3 to 4 months. So, matapos at yan. Depende pa rin po kung minamadali ng iyong employer ang iyong pagpunta dito sa Hong Kong. Diba, ganun lang po kadali guys. At saka, ang babayaran po ninyo dito sa direct hire applicants, napakababa lang po guys. Yan po ang lagi kong sinasabi sa inyo. I-grab ninyo ang opportunity bilang mga direct hired applicants kayo. Grab ninyo ang opportunity kasi napakababa po ang inyong babayaran kaysa sa walk-in applicant. Dati sinasabi ko magkano ang babayaran pero ngayon I'm only wasting my time na isasabihin sa inyo kung magkano ang babayaran. At the end of the day, wala pong magsushow up sa inyo. Nakakadala po kayo. Kaya ang gagawin po ninyo, kung mag-apply kayo at mabigyan kayo ng message ng agency dito sa Hong Kong or ng ng agency dito sa Hong Kong, kailangan saka na ninyong tanungin kung magkano inyong babayaran para sa kanila na mismo nang gagaling ang mga transaction na yan. Wala po akong pakialam dyan, wala po akong rights na magsabi sa inyo para hindi ko naman ma-bypass yung mga agency dito. Okay? Sana maintindihan po ninyo kasi dati sinasabi ko na kaagad pero ngayon hindi na po kasi okay kayo, nagbibigay kayo ng mga resume, hindi naman kayo nagpapa-interview pagkatapos. Okay, ulitin ko, ang direct hired applicants, sila yung mga nagkaroon ng employer na dito sa Hong Kong. So, employer, mag-consult dito at magpapahayos ng inyong papers dito mismo sa agency sa Hong Kong. And then, pag okay na lahat ng iyong application, si direct hired, ipapasa siya sa tie-up agency dyan sa Manila at mag-start na siya ng kanyang process. Diba guys, hassle-free at saka konting-konti lang po ay inyong babayaran. At hindi na po kayo kailangan pabalik-balik dyan sa tie-up agency sa Manila kapag direct hired na kayo kasi nag-wait lang kayo ng mga tawag-tawag. Diba? Pa-relax-relax lang po tayo. At now, proceed to walk-in domestic helper applicant. Ano po ito? Ang walk-in domestic helper applicant ay sila yung mga applicants na nagbabaka sakali na makahanap ng mga hiring dito sa Hong Kong. Sila yung pupunta mismo doon sa agency. Mag-uumpisa sila mag-fill up ng mga biodata, magpapasa ng ang dami-dami bago kanila ma-entertain ang dami mong pinapasa ng mga requirements. Naranasan ko po yan guys kasi nag-walk-in din ako dati 3 times po guys, kaya 3 times din ako nagpa-medical. Ang pinaka-worst po dyan, hindi naman, pero ito na talaga yung mga ngayon, mga patakaran bago kanila i-entertain dyan sa Manila Agency. Kailangan mo munang, bago kanila i-entertain, kailangan mo munang mag-medical. Paalala, ang medical po guys ay na-expire. Kaya maglalabas ka ng pera na naman para mag-medical ulit. Kung fit to work ka, saka kanila ipaprocess or sa kanila iayusin na iyong application. And then, pag makomplete mo yung kanilang iyong application, mag-undergo ka ng, what is that? Short video, may bayad po yun guys. Yung nahingi nilang short video. Mga photos, may bayad po yun. Ayan, tingnan nyo po ang pagkakaiba ng direct hired applicants sa mga nag-walk-in. May bayad po yun. Bawat galaw ninyo may bayad. Wala pa po kayong sure na employer niyan dahil nag-a-apply pa lang po kayo. Take note po yan guys. At pabalik-balik po kayo sa agency kapag magkaroon kayo ng interview. Broker's interview pa yan. Pag bumagsak, balik na naman kayo. Sayang po yung pamasahe. Sayang po yung time. Of course, kailangan po natin, bawat galaw natin, may dala tayong pera. Napaka-costly po yung mga galaw natin ngayon dahil ang mahal po ng mga bilihin, mahal ng pamasahe. Kaya kailangan mong mag-ipon ng pera muna. Kaya pag may balak po kayo mag-apply, walk-in dyan sa Manila, kailangan po ninyong financially ready po kayo guys kasi hindi po basta-basta mag-apply dyan. And the walk-in applicant, wala po pong kasigaruduhan kung kailan sila magkaroon ng employer. Kaya kailangan pong magtiyaga ka mag-antay. Tapos kung meron na namang mga possible interviews, tatawagan ka na naman para mag-interview. Ayan, pabalik-balik lang po, pabalik-balik. Mahihilo ka na lang guys. Hindi lang mahihilo, talagang malulungkot ka dahil maglalabas ka na naman ng pera. So,
Ayan po ang kaibahan ng ating walk-in applicant sa direct hired applicant. And about sa processing ng inyong or payment ng mga walk-in applicant, napakamahal po ang payments dyan guys. Ang pagkakaalam ko, meron akong natanong na kung magkano ang kanila nabayaran. Kasi dati, ang nabayaran ko or nailabas ko ng pera, wala pa po akong pera, wala pa po akong employer noon ha. Nag-ano pa lang ako, medical pa lang o mga video-video na yan ang mahal. Nag-apply ka pa lang, makakalabas ka na ng more than 5K dahil ang mahal ng inyong medical, mahal yung short video na pwede naman tayo, kung dito kayo sa Hong Kong, hinihingian kayo ng short video, pwede naman kayo mag-record na lang, aabutin nyo ng 1,000 dyan. Alam ko yun kasi nakaranas din ako dati, way back 2017. Hanggang ngayon, ano pa rin, ginagawa pa rin yan ngayon. Yun sa mga natatanong ko na mga applicant na nakaranas ng mag-walk-in. So, ang pinakamura lang na natanong ko kung magkano ang nabayaran nila, mayroong 12,000 at saka 16,000. Depende po yan sa agency. And now guys, ngayon alam na ninyo kung magkano talaga ang babayaran at saka mag-save po talaga kayo ng pera. Kailangan financially ready po kayo guys kung mag-walk-in po kayo kasi ang babayaran ninyo, meron yun nga yung 12,000, pataas na yan siya. May mga agency na naniningil hanggang 40,000. Hanggang ngayon guys, meron pa rin na naniningil ng mga ganyan. Kaya, pili-pili lang po kayo ng mga agency. Apply lang po kayo ng apply guys hanggat hawak ninyo ang inyong passport. Huwag po kayong mag-stuck lang dyan sa isang agency. Kailangan po, the more na agency na yung applyan, marami po kayong possible employer na mahahanap at saka about sa financial matter naman, makakapagpili po kayo kung saan yung pinakamura. So now guys, recap po tayo about sa walk-in applicants. Sila po yung mga applicants na mag-uumpisang mag-apply pa lang doon mismo sa agency sa Manila. Ayan, mag-uumpisa kayo step by step. Ano yung naranasan namin dito, yun din ang gagawin ninyo. Ang kaibahan lang talaga dahil mismo sa agency, pabalik-balik po kayo, pabalik-balik. At saka ang mahal na mabayaran po ninyo na wala pa po kayong employer, maglalabas na kayo ng pera. While ang direct applicant, habang nagpapasa-pasa lang sila na resume dito, waiting sa mga tawag ng mga interview, nandyan lang sila sa bahay dahil cellphone lang, through WhatsApp and Skype ang inyong interview. And then, nagkaroon na ng employer, saka pa pupunta doon sa agency sa Manila. So, ganun po ang pagkakaiba. Ngayon guys, kayo pa rin ang mag-decide kung saan kayo komportable na mag-apply. Ang pangit lang kasi sa walk-in applicant, lalo na pag malayo yung aplikante at grabe ang inyong paghihirap ng pagdaanan dahil bukod sa maglalabas na naman kayo ng pera, matraffic pa yan guys papunta sa agency dahil karamihan ng mga agency ay nasa Malate, Pedro Hill, doon yun, traffic na ano po yan guys, imbis na sa halip na aalis ka na yung bahay fresh, ready to interview na dahil pupunta ka sa Manila dahil may interview ka, ayan, dahil sa na-traffic ka, haggard ka na masyado, alam mo naman, pag interview, especially mga employers interview, kailangan presentable ka, hindi haggard yung smile mo, hindi haggard yung mukha mo. Ayan, pag humarap ka sa kanila, ano na itsura mo? At saka mawawala na yung mga pinaghirapan mong tandaan, yung mga preparation mo about sa interview dahil pagod ka na po. Yan, sana may natutunan po kayo sa video ito. Uulitin ko, be responsible po sa lahat ng inyong mga actions. Huwag niyo pong sayangin yung chance na ibibigay ko sa inyo dahil minsan lang po yan guys. Hindi na po maibabalik. Kapag nabigyan kayo ng chance at hindi po kayo nag-show up sa inyong interview, wala na po kayong second chance dahil kahit anong message niyo sa agency, hindi na po kayo nila i-reply. Thank you for watching and sa lahat ng mga applicants, good luck po sa inyo at sa mga papunta na dito sa Hong Kong, see you soon here. Bye!